So, good morning mga ka-Southside. So, for today's video, nandito ulit tayo sa Talyer, dito sa Southside Automotive Shop, dito sa Bypass, Bocal Road, Calamba, Laguna. So, nandito na ngayon yung in-order nating map sensor or MAP. Bali, install na natin siya kasi nakita natin dito sa unit na to sa Everest na 3.2, nagka-problema siya dito sa map sensor. So, i-replace muna natin siya. Ipalit muna natin. Bali, ito yung luma. Tapos, ito yung bago na i-install natin. So, ikabit muna natin and then i-check natin kung magkakaroon pa siya ng check engine. So, ayan, na-install na natin. So, i-check natin if ever meron pa ba siya ang check engine. Start natin. Ayan, aray ko. Naka-check engine pa rin. So, ang gagawin natin dito ngayon, babasahan ulit natin siya ng bolang kristal. Gamitan natin siya ng scanner. Tingnan natin kung ano yung lalabas na trouble code sa kanya. Ayan, dami nating wire para sa scanner. So, check natin mabuti kung ano pa yung trouble code na binabalibag ng kanyang ECU. So, ayan, scanning muna tayo. Gamit tayo ng IDS para matrace natin ng mas madali at hindi tayo nanghuhula. Ang dami kasing pwedeng mag-trigger ng error. And before proceeding sa ibang error, ang gawin muna natin ngayon, i-relearn muna natin yung kanyang turbo kasi nagpalit tayo ng buong turbo assembly niya para doon sa low. So ayan, processing na yung relearn natin. Hintayin na lang natin siya until matapos. So after nyan, magre-rescan naman tayo para makita natin yung ibang error niya. At matapos na, napapagod na ako dito. So, i-rescan ulit natin siya and nakita nating trouble code is dun pa rin sa kanyang map sensor. Pero nawala na yung isang trouble code na nagsasabi na sira yung map sensor. Ang naiiwan na lang na trouble code is low voltage. So, ngayon, pinapahirapan tayo nito. Ang gagawin naman natin ay magta-trace tayo ng wiring. Baka sakali or possible, ang nagtitrigger naman na to is dun sa supply niya or yung sinusupplyan niya. So, i-check natin ngayon yung wiring. Medyo matrabaho lang talaga yung ganitong problema pero wala tayong magagawa. Yun yung kailangan natin gawin. So, yan. After nyan, mag-trace muna tayo ng wiring and then babalik tayo dito sa loob. Bali, hindi ko na na-video yung pag-check or pag-trace ko dun sa may wiring niya. So, okay naman. May nakita nga akong problema. Medyo mahirap siyang hanapin kasi nakatago yung wire mismo. So ngayon, ang gagawin natin, i-rescan natin, tapos i-delete natin yung kanyang mga error code para at least makita natin kung mawawala na ba at hindi na babalik ang error code. Ibig sabihin, pag hindi na siya bumalik, okay na, solved na. So finish na tayo dito sa may Ford Everest. And upon checking, wala namang naiwan sa kanyang trouble code. Bali, ang naiwan lang is yung cruise control tsaka yung kanyang sensor sa labas. So ngayon, eto na siya. Start natin, paandarin natin, and then i-test drive natin. So ngayon, nagte-test drive tayo dito sa may Bypass Bocal Road, Calamba, Laguna. Ito yung pataas, bali dalawang area dito yung pataas. So pinupwersa natin yung engine niya para lumabas yung check engine or powertrain or yung C manual na tinatawag. So far, wala naman siyang lumalabas na ganon. And yung boost niya is okay. Nandito tayo ngayon sa may Greenfield sa Paahon. So, wala akong nakikitang problema. And then, wala na rin yung usok na itim sa kanyang likod, yung black smoke na tinitrigger naman ng map sensor at hindi rin nagpa-function ng mabuti yung kanyang turbo. So, okay na to. Thank you very much po. Ingat po tayong lahat and God bless us all po.